Pasensya ka na anak ha, tuyo na naman ang ulam natin. Malungkot na sabi ng tumatayong ina ni Diana. Ang ngiti sa labi ng babae. Hindi na wala na makita kung anong ulam nila. Lumaki siya sa buhay na kung saan bawat sentimo ng pera, mahalaga. Kaya sanay siya sa ganong klase ng ulam. At kahit hindi niya tunay na magulang ang kinalakihan niya, minahal niya ito. Kailanman hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga ito, kahit panalaman niya na kinidnap lang siya. Ayos lang po sa akin kahit anong ulam. Nakangiting sabi ni Diana, nahihiya na kami sa'yo. Hayaan mo, Nay. Kapag nakapulot ako ng wallet na may laman na pera, hindi ko ibabalik. Pagbibiro ni Diana. Mabilis siyang tinignan ng masama ng kanyang kinikilalang ina nang sabihin niya yon. Joke lang po, Nay. Basta, lagi kong itinuturo sa'yo na maging mabuti at mabait. Kapag may kailangan ng tulong, kung kaya mo tulungan, edi gawin mo nang hindi naghihintay ng kapalit, ha? Nanay, kulang na lang gawin kong ringtone o alarm yung sinasabi mo eh. Natatawang sabi ni Diana habang naghahanda ng mga gamit sa bayong. Ikaw talaga? Kahit kailan, napakapilya mo. Tumigil sa pag-aayos ng gamit si Diana at marahang hinarap ang ina. Reyna nga ako ng palengke, di ba? Syempre, dadaanin sa kulit ang lahat ng mga suki para makabenta. O siya, paalis ka na yata at magtitinda. Yes, mamayang hapon na po ang uwi ko. Nakangiting umalis ng bahay ang babae. Bitbit ang kanyang bayong na araw-araw ginagamit. Nilalakad niya lang ang papunta sa palengke dahil malapit lang naman yon. Kaya nang makarating siya sa kanilang pwesto, nakita niyang mahaba na ang pila, naroon na ang kanyang mga suki. Naku, pasensya na po medyo tinanghali po ang pagpunta ng Reyna. Paghingi ng tawad ni Diana. Okay lang yun, basta makakabili kami sa'yo. Saad ng babaeng suki ni Diana. Mabilis na hinanda ng babae ang kanyang paninda. Simula sa mga carrots, repolyo at iba pa. Bukod tanging kay Diana lang nagkakaroon ng pila sa pagbili ng mga gulay kaya tuwang-tuwa siya sa mga ito. 210 po ito pero 200 na lang po para sa inyo. Nakangiting sabi niya habang binabalot ang gulay na binili sa kanya. Marami na akong discount sa iyo salamat. Wala po yun. Mabilis ang paglipas ng oras. Tanghali pa lang kakaunti na ang gulay na tinitinda ni Diana. Hanggang sa maubusan na siya ng mga suki. Kaya na makaalis sa mga ito, agad siyang tinawag ng kapwa tindera. Aba, paano mo nagagawa yan? At ang bilis mapaubos ng paninda mo? Tanong sa kanya ng isang ginang. Magalang at may puso ko po silang kinakausap. Tsaka dinadaan ko sa kulit. Dapat ang nanay mo nagtitinda dito. At ikaw ay nagtatrabaho sa bayan. Mas gusto ko ho rito. Malapit kina nanay. Magbabago rin yung gusto mo at saka alam mo, Diana, maganda ka ha? May lahi ka siguro kaya mayaman ka. Napakunot ang kanyang noo sa sinabi ng ginang. Pero pinilit niyang iniwas ang kanyang tingin doon. Wala siyang alam tungkol sa kanyang totoong mga magulang. Pero maraming nagsasabi na maganda siya, may lahi at maputi. Sa gitna ng napapatulalang si Diana, may bumangga sa kanyang babae. Diana, baka ikaw yung long-lost daughter ng isang hari at reyna? Tuwang-tuwa na sabi ng isang babaeng kaedad lang din niya. Sira, sa fairy tale lang yung ganong kwento, no? Ang buhay ko ngayon malayo sa sinasabi mo. Abay malay mo lang kasi, hindi talaga kami naniniwala na wala kang lahi eh. Isang beses na huminga ng malalim si Diana. O sige, ano ngayon kung may lahi nga ako? Di ko naman alam kung sinong totoo kong magulang. Dapat nagsisimula ka nang magtanong-tanong. Makalipas ang ilang araw, kahit may konti pang tira sa mga gulay ni Diana, pinamigay niya na yon bago tuluyang umuwi. 4:00 ng hapon, habang naglalakad siya papunta sa kanilang bahay, naamoy niya na agad ang niluluto na nagbumula doon sa bahay nila. Nay, ato pa ba yan?
Tanong ni Diana na makapasok siya sa bahay, pero agad siyang natigilan dahil sa nakita. Isang matangkad at matipuno ang pangangatawan ng lalaki na kilala niya agad. Drake? Marahan na lumingon ng lalaki sa kanya. At nang makumpirma niya ngayon na ang kanyang kaibigan ang naroon, mabilis niya itong niyakap. Hoy, anong ginagawa mo dito? Ano pa, di pinagluluto ka. Alam ko hindi ka marunong magluto. Marunong kaya ako. Hindi mo yan alam kasi na wala ka, di ba? May pagtatampo sa boses ni Diana. Doon naman nagtampo agad. Nagpunta lang ako sa Maynila dahil scholar ako. Buti ka pa, college na. Malungkot na sabi ni Diana. Ayaw mo ba talaga mag-college? Pwede kitang samahan mag-apply sa mga scholarships. Hindi na, tsaka wala naman akong pagkukunan ng araw-araw na pambaon. Alam mo naman kung magkano lang ang kita sa pagtitinda ng gulay. Pero ang totoo gusto niya talagang mag-aral. Mas naging practical na nga lang siya pagdating doon. Dahil para kay Diana lahat ng bagay, kaya ng diskarte, sipag at tiyaga. Teka, nasaan pala sila nanay? Tanong niya, habang nililibot ang paningin sa kanilang munting bahay. Nasa sapa. Naglalabas si tita kaya ako nagluto. Gutom ka na ba? Paluto na to, tapos gusto ko sanang yayain ka magkakape. Mamayang gabi? Oo naman. Alam kong kape ang favorite mo. O sige, magpapaalam ako kina nanay at tatay mamaya. Sa kabilang banda, patuloy pa rin na umaasa ang mag-asawang Parker na makikita nila ang kanilang nag-iisang anak na babae. Mahigit isang dekada na nakalipas simula na makuha sa kanila ang anak. Ang alam ko, may tinutulak na kay Luke na babae. Pamangkin mo rin siya, Alfred, si Shara. Saad ni Dana ang totoong ina ni Diana. I don't think napapayag si Luke. He kept on searching for a daughter. Isang dekada na ang nakalipas. Nawawalan na ako ng pag-asa, Alfred. At saka hindi na natin alam kung ano itsura ng anak natin. Konting tiis na lang. Malakas ang kutob ko na malapit na natin siya makita. Makakasama din natin siya. How about marriage? Paano kung pumayag si Luke na ikasal sa pamangkin mo? Then, let's respect his decision. Pero hindi talaga papayag si Luke, just trust me. Kahit may pag-aalinlangan sa mukha ng ina ni Diana, nagawa nitong tumango. Sa kabila ng pag-iisip ni Dana, si Luke na abala sa pagbabasa ng readings niya, nag-aasikaso ito. Isa itong abogado. Luke, anak, kanina ka pa dyan nagbabasa ng readings mo, hindi pa ba yan tapos? Malambing na tanong ni Jenna, ang ina ng lalaki. Malapit na ma. Hindi naman readings yung binabasa mo. Si Diana naman yan. Pang-aasar ni Jenna. Mr. Ma, wala pa bang balita sa kanya? Umiling sa kanya ang ina at malungkot siyang tinabihan sa upuan. Ang balita ko, sa pamilya Parker wala pa rin daw. Pero patuloy pa rin nilang pinapahanap si Diana. Siya lang ang babaeng mamahalin ko. Pero hindi ko na alam kung ano itsura niya ngayon. Baka nga nakakasalubong ko na siya. Hindi ko man lang makilala sa mukha. Ayaw mo bang kumilala ng iba? No. I promised her na pakakasalan ko siya. Pero mga bata pa kayo noong nangako ka sa kanya. Tatanggapin mo na dapat ngayon na wala na siya. Baka may nobya na ngayon. Pinilit pa rin ni Luke na si Diana pa rin ang babaeng pakakasalan niya. Kahit na hindi pa ito nahahanap. Umaasa ang lalaki na babalik ang babae kahit na parang napaka-imposible na nun para sa kanila. Alam mo, Drake, di ko maiwasan mag-isip ng kung ano-ano. Malungkot pero malinaw na sabi ni Diana. Kasalukuyan silang nasa isang coffee shop kung saan may rooftop. Solo nila ang lugar kaya malayang nakakapagkwento si Diana. Tulala siyang nakaharap sa mga kabahayan na puno ng mga ilaw. Tulad ng ano? Sagot naman ni Drake. Iniisip ko kung hindi siguro ako nakidnap doon, ano kayang buhay ko? Mayaman din ba ako o simpleng babae lang? Ang hirap na puro sana yung nasa isip ko.
Hindi ko sinasabi kina nanay pero hinihiling ko na sana mayaman na lang ako. Bakit? Di ka ba masaya sa kung ano meron ka ngayon? Masaya naman. Pero iba pa rin kapag kapiling mo yung tunay mo mga magulang. Iniisip ko nga kung mayaman ako, edi sana nag-aaral ako ngayon. College na sana ako. Tulad mo pero hindi eh. Nagtitindala ako ng gulay sa palengke. Mapait na ngumiti si Diana. Kitang-kita ni Drake ang lungkot sa mga mata ng kaibigan. Totoo nga, na kung hindi kayang sabihin ng bibig ang lahat ng nararamdaman, kayang-kaya yung ipakita ng mata. Dahil sa bawat pananahimik, meron niyang problema o di kaya pinagdadaanan. Huminga ng malalim si Drake at inakbayan ng kaibigan. Gusto mo bang hanapin natin ang totoo mong magulang? Paano? Mahihirapan lang tayo. Dahil kahit sina nanay hindi sila kilala. Paano ka ba kasi nakidnap nila tita? Bahagyang natawa si Diana. Ang sabi nila sa akin iba raw mismo yung kumidnap sa akin. Pero kasamahan nila. Sa kanila lang ako binigay kasi nagkahulihan na at hinabol yung kasamahan nila. At sa takot nila nanay, tumakbo na rin sila kasama ako. Hindi mo ba talaga naalala yung pangalan ng totoo mong magulang o kahit mukha nila? Hindi. Kaya nga may peklat ako sa bandang noo kasi tinulak ako ng isang babae at napatama ang ulo ko sa bato. Malakas yung pagkakatama kaya yun. Nabura yung alaala ko. Ang astig pala ng buhay mo, no? Try mo kaya i-share yan sa social media like interview. Naku, walang papansin sa akin kasi hindi naman ako sikat. Napainom na lang ng kape si Drake habang nakatingin kay Diana. At si Diana naman, nakatingin pa rin sa mga bahay na may ilaw. Sa mga sumunod na araw, kahit na iniisip pa rin ni Diana ang mga bagay na kung ano-ano, malaya siyang nagtitinda. Madalas tinatanong siya ng kanyang kinalakihang magulang kung gusto niya bang mag-aral pero tumatanggi na lang siya. Kahit gustuhin niya man kasi, alam niya mahihirapan lang sila. Look! Pagtawag sa lalaki ng isang mistisang babae, ang pinsan ni Diana na si Shara, na may gusto sa lalaki. What? Malamig na tanong ni Luke. Ito naman ang sungit. Hindi kita natutsyempohan sa bahay niyo kapag pumupunta ako kaya dito na lang kita inabangan sa harap ng firm. Can you stop doing that? Hindi mo ba alam na hindi ako interesado sa'yo? Kunot noong sabi ni Luke. Pero gusto ako ng daddy mo. Pinupush niya nga ang marriage natin eh. Si dad ba magiging asawa mo? Di naman, di ba? Tsaka kahit anong pilit ng tatay ko na ipakasal ka sa akin, at the end of the day, desisyon ko pa rin na masusunod. Akmang maglalakad na ulit palayo si Luke nang may maisip itong kalokohan at humakbang pabalik kay Shara. Pwede naman. Kung gusto mo ikasal tayo, pwedeng pwede. Pero wag kang aasa makikita mo ako sa dulo ng altar na naghihintay sa'yo. What? Ba't ka pa pumayag? Yun naman ang gusto mo, di ba? Ang pagpayag ko. Tuluyan na siyang iniwan doon ni Luke nang nakangisi. Pero agad na wala ang ngisi sa kanyang labi nang muling maalala si Diana. Kahit saan siya magpunta, may dala-dala siyang lumang picture ng babae dahil umaasa siya na makakasalubong niya ito sa daan. May mga talong kayo, Diana? Magalang na tanong ng isang mamimili na may katandaan na. Wala pong supply, bukas pa po siguro. Nako, naglilihi pa naman doon ang aking anak. Ay ayaw ba niya ng carrots, pipino at kalabasa? Mapagpasensyang umiling ang ginang. Noong isang araw niya pa kasi yun gustong kainin eh. Hayaan niyo po kapag meron bukas ipagtatabi ko po kayo. Kasunod noon, ikinilo na ni Diana ang labanos na siyang binibili na isa niyang suki. Habang abala sa buhay na meron si Diana ngayon, ang pinsan niya namang si Shara inis na inis. I hate that girl. Isang dekada nang nakalipas pero hindi pa din nakaka-move on sa kanya si Luke. Sigaw ng babae habang padabog na umupo sa kama. Ba't pa kasi pinipilit mo si Luke sa'yo? Tanong naman ang kaibigan nito. Well, daddy naman yan nagpupush noon. At saka mukha namang walang ibang susuporta sa daddy sa arranged marriage na ginawa niya para sa amin kundi ako. Don't tell na pati mommy ni Luke ay si Diana pa rin ang gusto para sa anak nito. Yeah, obviously. Pairap na tumingin sa kanya si Shara. Kawawa ka naman.
Walang family na nagtutulak sa'yo para pakasalan si Luke. Tsaka balita ko ayaw din naman sa'yo ni Luke. Ano bang meron sa babaeng yun na wala ako? I'm sure, kung anong meron si Diana, meron din ako. Si Diana, may pagmamahal galing kay Luke, ikaw wala. Unti-unti nang naiinis si Shara sa kaibigan niya. Pakiramdam niya, hindi siya nito kinakampihan. Kakampi pa ba kita o hindi? Kaya kitang suportahan pero sa kabaliwan mo ganito, ewan ko na lang no. Pwisit! Sigaw ni Shara. Sa mga sumunod na araw na pag-isip-isip ni Diana na magtrabaho. Maghahanap siya ng trabaho at ang nanay niya na mismo ang magtitinda ng mga gulay para doble na ang kanilang kikitain. Saan mo balak magtrabaho? Dito lang din ba sa bayan natin? Kuryosong tanong ni Drake. Di ko pa nga alam. Pero sa Maynila ba malaki-laki rin ang sahod? Depende, pero sa Maynila, mas marami kang mahahanap na trabaho. Kapag dito ka lang sa bayan natin, kung ano nakikita mo, ganun din. Sandaling napaisip si Diana. Sa pagkakaalam niya, mas maraming ang opportunities sa Maynila kaysa sa bayan nila. Kaya nang sumapit ang gabi, minabuti ni Diana na kausapin ang kanyang ina at ama tungkol sa bagay na gusto niyang gawin. Sigurado ka ba talaga? Baka mamaya mapahamak ka doon. Saad ng kanyang ina na halatang nag-aalala. Di naman po, Nay. Kasama ko naman po si Drake. Tsaka, pwede naman po ako umuwi dito ng Sabado o Linggo kung sakali. Basta susuportahan ka namin. Pero tandaan mo palagi ang mga bili namin sa'yo. Opo, wag po kayong mag-alala. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpunta sa kwarto si Diana. Naupo siya sa dulo ng kanyang higaan at tahimik na pinagmasdan ang bawat sulok ng kanyang silid. Napapatanong siya kung kaya ba niya. Pero walang mawawala sa kanya kung susubukan niya. At saka baka ito na rin yung pagkakataon para makita niya ang totoo niyang magulang. Muling bumisita sa bahay nila si Drake at agad na kinwento ng babae ang pagpayag ng kanyang magulang sa desisyon niya. Malaki naman ang ngiti sa labi ni Drake habang pinagmamasdan si Diana. Kailan ka pala babalik doon? Di ba sabi mo may dorm ka doon? Meron. Sa Martes ako babalik ng Maynila. Martes? Linggo na ngayon ah. Hindi napigilan ni Drake na matawa sa reaksyon ni Diana. Oo nga, bakit may problema ba? Wala pa kasi akong pamasahe. Nakakahiyang sumabay sa'yo. Ihahatid ako ni Papa, sumabay ka na at na makatipid ka sa pamasahe. Pero babayaran ko pa rin sa Papa mo. Wag na, itabi mo na lang ipapamasahe mo para may panggastos ka sa Maynila. Kahit may pagdadalawang isip sa mukha ni Diana, tumango na lang siya. May mga naiipon naman siyang pera mula sa pagtitinda niya at yun na lang ang kanyang gagamitin kaysa humingi pa sa kanyang mga magulang. Habang hinihintay nila ang araw ng Martes, tumutulong si Diana sa palengke. At nang dumating ang araw ng Martes, maaga pa lang gising na siya. Ito na yun, para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Ako na mismo ang gagawa ng tadhana ko. Hindi ko na kayang hintayin pa kung kailan darating sa buhay ko ang magandang biyaya. Mag-iingat kayo doon, ha? Mangiyak-ngiyak na bili ng ina ni Diana. Opo, Nay. Huwag ka na pong umiyak at baka hindi ako tumuloy papunta doon. Sa gitna ng madramang pag-uusap ng mag-ina, may sumigaw na isang babae. Sandali lang, Diana! Ano yan? Natatawang tanong niya habang tinutukoy ang iniabot sa kanya ng isang babae. Suman to, gawa ni Mama. Baunin mo na para may makain ka sa biyahe. Naku, hindi na. Nakakahiya naman. Pambenta pa yata yan ng mama mo eh. Naku, hindi. Sinadya talaga ni Mama na ipagbukod ka ng para sa'yo. Wala nang nagawa si Diana, kundi kunin ang suma na pabaon sa kanya. Bakas pa rin ang gulat sa kanyang muka. Pero mas lalo siyang nagulat ng sunod-sunod na mga tao ang nagbigay sa kanya ng pabaon. Pera, tinapay, at kung ano-ano pa. Naku, wag na po. Ayos na po ako. Pagtanggi niya. Bawal tumanggi sa grasya. Hayaan mo makabawi kami sa mga tulong na ibinigay mo sa amin. Nahihiyang umiti sa kanila si Diana bago nagpasalamat. Nang makaalis sila, bahagyang nalungkot ang babae.
Hindi niya makakapiling ang kinalakihan niyang magulang. Huwag ka na malungkot. Pwede mo namang tawagan sila tita. Tamang-tama at mahaba pa ang biyahe. Pwede ka matulog muna. Baka ibabaan niyo ako sa kung saan ha? Pagbibiro ni Diana. Tayo narinig yung sinabi niya. Mabilis namang hinampas ni Diana ang kaibigan. Habang tumatawa bago humarap sa tatay ni Drake. Tito, maraming salamat po at sinabay niyo ako. Walang problema, kaibigan ka naman itong anak ko. Naku tito, kung alam niyo lang crush ako ng anak niyo. Saad niya at pairap na tinignan si Drake. Hoy, hindi kaya, mahiya ka naman uy. Tito, tinatanggi niya gandang-ganda nga yan sa akin. At napuno ng tawanan ng sasakyan. Hindi na natulog si Diana dahil nahihiya sa mga kasama, kaya sa halip na matulog, dinaldal niya ng dinaldal sina Drake. Sunod-sunod ang tanong niya na siyang sinasagot ng lalaki na walang halong pangiinsulto. Pagdating nila sa Maynila, niyaya sila ng tatay ni Drake na magkape muna sa isang coffee shop. Kararating lang nila sa Maynila at wala siyang alam na si Lukay nasa kapehan lang din kung saan sila nagkakape. Mas masarap yung kape sa bayan natin, dito ang mahal? Bulong ni Diana kay Drake. Nasanay ka lang sa kape sa bayan natin. Marami pang coffee shop dito. Hayaan mo, ipapasyal kita doon. Basta ililibre mo ako. Abala sa pag-uusap ang dalawa nang masagi ni Diana ang isang braso ng hindi niya kilalang lalaki. Nakasuot siya ng maayos na Amerikana, na single-breasted at may 2 botones. Kulay abo na bahagyang makintabang tela at profesional ang datingan nito. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Mahinang sabi ni Diana. Habang tinitignan ng uniforme ng lalaki na natapunan niya ng kape. Pero sa halip na magalit si Luke, gulat siyang napatingin sa mukha ng babae. May kung ano sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali nang makita ang mukha nito. No, it's okay. Nagmamadali din kasi ako kanina. Diana, tara na. Pagtawag ni Drake sa babae. Diana? Napatanong sa isip si Luke. Your name is Diana? Naguguluhan na tumingin si Diana kay Luke. Opo, Diana po yung pangalan ko. Bakit po? Kunot noong tanong ng dalaga sa kanya. Sinenyasan pa niya si Drake na sandali lang. Kaya nung lumapit ng konti ang lalaki, napatingin siya dito. May problema ba? Si Sir kasi tinatanong niya pangalan ko. I'm sorry. Familiar lang kasi yung pangalan. Akala ko siya na hinahanap namin. Sige po, mauna na po kami. Pinagmasdan sila ni Luke na makalayo. Hindi pa rin kumakalma ang bilis ng tibok ng puso niya. Sandali niya inilibot ang paningin at na makita niyang may CCTV sa loob ng coffee shop, mabilis niyang tinawagan ang kaibigan para makita ang mga footages. Ano ba kasing kailangan mo sa CCTV? Tanong ng kaibigan niya. Gusto ko makita ulit yung babaeng kapangalan ni Diana. Ha? Paano mo naman nasisiguro na Diana yung pangalan ng babae? Napabuntong hininga si Luke at atat na makita ang CCTV. Tinawag siya ng isang lalaki at hindi ko sasayangan ang opportunity na to. Okay, wait lang, chill. Nakasunod si Luke sa kaibigan niyang lalaki papunta sa office ng coffee shop para makita ang babaeng kanyang nakabanggaan. Malakas ang kutob niya na ito ang babaeng matagal na nilang hinahanap. Izoom mo dyan. Utos ni Luke sa isang barista na nagko-control ng CCTV. Siya ba? Yes. Bigyan mo ako ng copy ng picture na yan. Kailangan tumalaman ni Tita Dana. Hindi ba nagiging agresibo ka na niyan, Luke? Hindi. Matagal na namin hinahanap si Diana. Pero hindi lang namin makita. Kakaiba ang pakiramdam ko sa babaeng yan. Habang kinakausap ni Luke ang kaibigan, si Diana naman hindi rin mapakali. Simula pa kanina, nang makausap siya ng lalaki, hindi na naalis sa isipan niya ang itsura nito. Alam mo, para siyang nakakita ng nawawalang kapatid. Mahinang sabi ni Diana. Ano ba kasi nangyari? Tanong ni Drake. Nabangga ko siya, tayo, natapon yung kape ko sa mamahalin niyang damit. Daldal mo kasi. Sinasabi ko lang naman na totoo na masarap yung kape sa bayan natin, pero ayun, nabangga ko pa talaga siya. Huminga ng malalim si Drake at iniabot ang kape sa kaibigan.
Inumin mo na lang to. Makalipas ang 3 araw, hindi agad sinabi ni Luke ang tungkol sa nangyari. Ilang beses niya pang tiningnan ang picture na kuha sa CCTV sa coffee shop na yon. Sana nga siya ni si Diana. Sana siya ning hinahanap namin. Habang desidido si Luke na sabihin ang nangyari, si Diana naman nakakuha na kaagad ng trabaho. Unang araw pa lang niya sa trabahong sinusubok na siya. Maraming paggawa sa kanya, pero nagagawa niya pang ngumiti. Dahil para sa kanya ito na ang simula ng buhay na meron siya. Walang trabaho na madali kaya kakayanin ko. Lunch na, Diana. Di ka pa ba magla-lunch? Maya-maya na siguro. Tatapusin ko muna to. Nakangiting sagot niya. Sure ka ha? Baka mamaya magutom ka dyan. Tahimik siyang tumango at muling bumaling sa computer na nasa harapan niya. Hindi pa man siya nakapagkuleyo, pero kaya naman yung trabaho na binigay sa kanya. Marunong din siya sa mga computers. Hello? Nasaan ang mga tao dito? Tanong ni Shara kasalukuyang nagtatrabaho sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Diana. Nag-lunch po sila. Bakit po? May papahanap kasi si Attorney Luke. Urgent daw. Sagot ni Shara. Pwede naman ako nalang maghanap. Ano po ba yun? Come with me? Lahat sila walang idea na magkakakilala lang sila. Na ang pinagtatrabahuhan ni Diana nasa ilalim ng pamamalakad ng kaibigan ng totoo niyang magulang. Walang idea na sumunod si Diana sa babae. Saan po ba tayo pupunta? Kuryosong tanong ni Diana. Kay Attorney Luke, bago ka lang dito, no? Nakataas ang kilay na tanong ni Shara. Opo, taga-encode po ng mga emails. I see. Hindi mo ba tatanungin ko anong trabaho ko rito? Hindi po, di naman ho ako interesado. Simpleng sabi ni Diana. Just so you know, I'm the COO of this company. COO? Yun ba yung malapit na sa CEO? Tanong ni Diana sa isip. Kung ano man ang iniisip mo, tama ka dyan, kaya dapat ginagalang mo ko. Hindi po ba ang respeto in-earn yun? Hindi alam ni Shara kung paano sasagutin ang sinabi ni Diana. Dahil totoo naman, hindi basta-basta nakukuha ang paggalang o respeto. Pahirap lang siyang tinalikuran ni Shara at naunang maglakad. Pagdating nila sa office, nakangiti si Shara na lumapit kay Luke habang si Diana naman, nagulat na makita ang lalaking kanyang nakabangga. Walang tao sa baba kaya siya nalang sinama ko rito. Nakangiting sabi pa ni Shara. Diana? What? She's not Diana. Employee siya dito. Maarting sabi ni Shara pero ang totoo kinakabahan siya. Her name is Diana. Oh, come on, Luke. Maraming Diana sa mundo. No, I know this girl. Sir, pasensya na po sinagawa ko pero huwag niyo naman ho sana akong tanggalin sa trabaho. Mahirap lang ho kami. Paliwanag agad ni Diana. Naguguluhan na tumingin sa kanya si Luke. At sa halip na tanungin niya ang babae habang nasa loob ng opisina si Shara, pinaalis niya muna ito. Kahit labag sa loob ni Shara, lumabas siya at walang nagawa. Sino mga magulang mo at saan ka nakatira? Kuryosong tanong ni Luke. Naghihintay sa sagot ng dalaga. Bakit po ba? May atraso po ba magulang ko sa'yo? No, just answer me. Hindi ko kilala totoo ko magulang at saka sa dorm ng kaibigan ko doon ako tumutuloy ngayon. Napamura si Luke sa kanyang isip dahil malakas ang kutob niya na si Diana at ang babaeng ito ay iisa. Matapos na nakakapagod na pagtatanong, desidido na siyang sabihin sa pamilya Parker ang kanyang nalaman. Kasunod naman, nang nakapagtatakang kilos ng lalaki, tinubuan ng kabatakot si Diana dahilan kung ba't hindi ito pumasok sa trabaho sa nakalipas na araw. Diana, okay ka lang ba? Pangangamusta ni Drake nang mapansin na 2 araw nang hindi pumapasok sa trabaho ang kaibigan niya. Ganito ba talaga mga tao sa Maynila? Agresibo? Parang gusto ko na lang bumalik sa bayan natin. Doon malaya pa ako nakakapaglakad-lakad. Ha? Di ko maintindihan. Natatandaan mo yung lalaki na tapunan ko ng kape? Nandun siya kung saan ako nagtatrabaho. Panay ang tanong ko sinong magulang ko. Bakit daw? Yun nga eh. Tinatanong ko pero ang sinasabi niya lang sa akin, I have this feeling na ako daw yung kilala niya. Basta, ang gulo. Sabihin mo nga sa akin, Drake,
May nagawa ba ako mabigat noon na hindi ko maalala? Baka mamaya pakulong nila ako sabi mo hinahanap ka nila. Gut feeling niya lang yun. Hindi kaya connected sa totoo mong magulang ng lalaking yan? Aggressive ba ang totoo kong magulang? Nakakatakot siya, yung attorney Luke na yun. Subukan mo siya ulit kausapin. Mariin na umiling si Diana at itinuro pa ang braso kung saan nagtindigan ang kanyang balahibo. Tumatayo nga balahibo ko sa takot at sasabihin mo kausapin ko siya ulit. Napahilamos na lang si Drake sa muka gamit ang kanyang dalawang palad. Parang mas nahihirapan siya kesa kay Diana na ngayon, abala sa balahibo niya nagtatayuan. Sa kabilang banda si Luke naman nagpapaliwanag sa totoong magulang ni Diana. Habang nakalatag sa mesa ang picture na kuha niya sa CCTV. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin to? Kunot noong tanong ng ama ng dalaga. Gusto ko po kasi na may malinaw akong impormasyon na nakuha. Hindi lang isang beses ko siya nakausap. Nagtatrabaho siya sa kumpanya nila Tita Laura. Pero hindi na siya pumasok matapos kong tanungin kung sino magulang niya. We should find her? Baka mamaya lumayo yun dito sa Maynila. Naiiyak na sabi ni Dana. Relax, Dana. Hindi pa tayo sure kung siya nga ba yun. I have this feeling na siya ang anak ko. No, Dana. Namimiss mo lang ang anak mo. Kaya ka ganyan. We can find her. May resume siya sa kumpanya ni Laura. At wala siyang sinayang na oras. Lahat sila umaasa na sana ang nakita ni Luke na babae ay ang nawawalang unika iha at tagapagmana ng pamilya Parker. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa muling paglitaw, tungkol sa paghahanap sa nawawalang si Diana Parker. Nakaabot yun sa bayan kung saan nakatira sina Diana. Hala, baka si Diana na yung hinahanap nilang Parker. Nasa Maynila si Diana. Puno ng pagtataka ang kinalakihang magulang ng dalaga. Ano nangyayari? Ang pamilya Parker. Hinahanap na ulit ang nawawalang anak. Kaparehas pala ng pangalan ni Diana. Agad na kinabahan ng mag-asawa at mabilis na umuwi ng bahay. Paano ko makita na ni Diana ang totoo niyang magulang? Nag-aalalang tanong ng ina ng dalaga. Wala na tayong magagawa. Maging masaya na lang tayo para sa naging anak natin. Makukulong tayo. Hindi hahayaan ni Diana na makulong tayo. Magtiwala ka. Araw ng linggo, mahigit 4 na araw na nakalipas at mula sa katok ng pinto na alimpungatan si Diana. Magulo pa ang kanyang buhok na bumangon siya at buksan ang pinto. Nagulat na lang siya sa lalaking nakatayo sa harap ng dorm. Anong kailangan mo? Kuryosong tanong ni Diana habang sinusuri ang lalaki. Ikaw si Diana, hindi ba? Oo, ako nga. Bakit? Teka, sino ka ba? Naguguluhan niyang tanong. Ako si Marcos, bodyguard ng pamilya Parker. Inutusan ako hanapin ka. At nang malaman namin nandito ka, pinapasundukan nila. Baka naman nagkakamali lang ho kayo. Huminga ng malalim si Marcos bago nagsalita. Ikaw si Diana Parker, ang matagal nang nawawala na aking mga amo. Matagal ka nilang hinahanap at ngayon sigurado na ikaw yun. Sigurado kami dun. Nagtagal pa ang kanilang pag-uusap. Nilinaw ng lalaki kung paano nangyari na si Diana nga. Narignan ng mga gulay sa palengke ang nawawalang anak ng pamilya Parker. Hindi pa rin napoproseso sa utak niya ang lahat, kaya kahit puno ng pagtataka, sumama pa rin siya. Siguraduhin niyo lang ako na hindi niyo ako sasaktan Sa lakas ng boses ko, kaya ko sumigaw dito. Hindi kita sasaktan. Importante ka sa pamilya Parker. Nang makakuha ng tawag si Dana kay Marcos na kasama niya na ang unikaihan nila, hindi na siya mapakali. Pabalik-balik ang lakad ni Dana sa kanilang malawak na sala. Si Shara naman halos naiiyak na sa galit. Kapag napatunayan na siya nga si Diana na pinsan ko, may itsapwera na ako sa bahay. Yaman at pamilya namin. Ba't tayo nandito? Tanong ni Diana nang tumigil sila sa isang malaking bahay. Dito nakatira magulang mo. Sigurado ka ba? Mauna ka nga. Nakasunod lang si Diana kay Marcos habang papasok ito sa malaking pinto ng mansyon. Hindi pa nakakatungtong ng ayos si Diana sa sahig ng mansyon, naramdaman niya na agad ang mga braso na yumakap sa kanya. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa gulat.
Hindi niya rin alam kung paano kakausapin ang mga taong nasa kanyang harapan. Ang gagarbo ng damit ng mga ito halatang mahal at sumisigaw ang presyo. Anak ko! Saad ni Dana habang nakayakap kay Diana. Teka lang ho. Ako ang totoo mong nanay. Ako si Dana. Kitang-kita niya ang mga luhang lumalandas sa mukha ng babae habang nakatingin sa kanya. Hindi ko po maintindihan. Sigurado po ba kayong ako nawawalan yung anak? Pinaimbestigahan ka namin. Nakatira ka sa mag-asawa na ulila sa anak? Hindi sila ang totoo mong pamilya. Oo nga po, hindi sila pero... Paupuin niyo muna siya. Doon na tayo sa sala mag-usap-usap. Sabi ng isang babaeng may katandaan na. Nung una walang kumikilos sa kanila hanggang sa makaramdam sila na ayaw ni Diana mauna doon. Alam kong mahirap paniwalaan pero ikaw ang anak namin. Nakidnap ka sa amin at nang mahuli yung mga taong kumuha sa iyo wala ka doon. Dinala ka raw ng mag-asawa palayo doon. Tita, baka hindi naman siya yung pinsan ko. Baka mamaya inutusan lang yan para magpanggap para magnakaw dito. Walang kwenta ang sabi ni Shara. Mabilis na tinignan siya ni Diana ng masama at sinagot. Oo, kidnapper ang kinalakihan kong magulang. Pero iniwan lang ako sa kanila dahil nagkagulo na nun. At saka hindi porke kidnapper yung nagpalakasahan, magnanakaw na ako, no? Isang beses na tinignan ni Diana si Shara. Natatandaan niya ang babae pero kahit ganon, hindi siya natakot na sagutin to. Ikaw nga ang yaman-yaman mo pero ugaling bastos. Dagdag pa ni Diana. How dare you? Shara, huwag mong pagsasalita ng ganyan ang anak ko. Pinsan mo siya. Saway ni Alfred. Pinsan ko to? Napakapangit na ugali ah. Iha, pwede mo bang ikwento kung ano ang alam mo sa mga magulang na kinalakihan mo? Nasabi ko na po, yun lang po yung alam ko. At kung kayo nga po ang totoo kong magulang, pwede po tayo magpa-DNA test. Gusto ko lang po makasiguro dahil ang dami na pong kumakalat na nagpapanggap na magulang tas di naman pala. Sure, we will get the DNA. Pero gusto namin, dito ka tumira hanggang sa makuha ang result. At kapag napatunayan gusto naming palitan ang apelido mo at bigyan ka ng mas maayos na buhay. Ayos lang po sa akin kahit ano. No. Ikaw ang tagapagmana ng mga properties natin. Sinunod nga nila ang hiling ni Diana na DNA test. At habang hinihintay ang resulta nun, hindi siya tinigilan ni Dana. Kinukwentuhan pa siya nito ng alaala nung bata siya. Pero hindi niya kinaya at pinatigil ang babae. Bakit? May mali ba ako sinabi? Hindi po. Ang totoo po niyan wala po ako maalala sa nakaraan ko. Sumasakit po yung ulo ko, kakakwento niyo ng mga bagay na hindi ko naaalala. Teka, tatawag ako ng doktor. Wag na po, kaya ko pa naman po. Are you sure? Baka mapano ka niyan. Umiling si Diana kaya napaupo na lang ulit sa tabi niya ang babae. Paano kung siya nga nanay ko? Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Hanggang sa isang tahimik na gabi, hindi makatulog si Diana kaya nanatili siya sa kusina ng bahay nila Dana. 3 araw na ako sa bahay na to. Wala pa ring result. Siguro nag-aalala na sa akin si Drake. Di ka makatulog? Marahan na tanong ng isang lalaki. Tinignan niya yun at makita na si Luke ay napatayo siya. Ikaw pala. Naninibago kasi ako. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. I know it. Unang kita ko pa lang sa'yo alam ko ikaw na ang nawawalang anak nila tita. Pero nag-matured ka. Malayong malayo sa dating ikaw. Bakit ano bang itsura ko nun? Bahagyang natawa si Luke sa sinabi niya. Pero may parte sa kanya na akala niya may alam tungkol sa nakaraan si Diana. Matagal na ba kitang kilala nun? Marahan na tanong ni Diana kaya nangunot ang noon ni Luke. Pasensya na wala kasi ako maalala. I'm sorry. Nabigla siguro kita sa sinabi ko. Pero ano bang huling nangyari nun bago ako makidnap? Isang beses pa siyang tinignan ni Luke. Tinatansya kung handa ba si Diana sa mga sasabihin niya. Pero kahit may pag-aalinlangan sa kanya, tinuloy niya pa rin. Nakatakda tayong ikasal. Mga bata pa lang tayo. Nang mapagkasunduan niyo nila Tita Dana at ng magulang ko. Pero ang alam ko, hindi agad mangyayari yun ngayon. Makalipas ang 7 araw mahigit, nakuha na nila ang result ng DNA.
Si Diana mismo ang nagbukas at nagbasa nun. Halos manginig ang kanyang kamay nang mabasa niya ang laman ng DNA test result. Napatunayang siya nga ang nawawalang anak ng pamilya Parker. Kami ang totoo mong pamilya. Umiiyak na sabi ni Dana. Kung ganun po, paano po yung kinalakihan kong magulang? Ipapakulong niyo po sila? Kabadong tanong ni Diana. Hindi pinansin na sinabi ng totoong ina. Ayaw mo ba makulong sila? Umiling si Diana. Sa kanila po ako lumaki. Kundi dahil sa kanila wala po ako ngayon dito. Gusto ko po sana sila makausap. Gusto ko rin po magkausap kayo. Tumikim naman si Shara. Ang oras na nakabantay sa posisyon at kayamanan ng pamilya Parker. Tita, don't allow them to come here. Baka mamaya saktan nila tayo. Praning na sabi ni Shara. Alam mo ikaw, nagtitimpi lang ako sa'yo pero puro pambabastos lang yung malabas nyo sa bibig mo. Hindi porket nakilala sila bilang kidnappers habang buhay silang ganon. Lahat ng tao kaya magbago, no? Mariin na saad ni Diana. Nagtagal ang tingin ng pamilya ni Diana sa kanya. Naninibago sa kinikilos niya. Inaaral pa nila kung paano magsalita, kumilos at makitungo ang babae. May punto rin naman na naging sagot ni Diana kay Shara. Kaya walang nagawa ang kanyang pinsan kundi irapan siya. Nang sumapit ang tanghali, pinagpaalam ni Luke si Diana kung pwedeng isama itong kumain sa labas. Sure, basta mag-ingat kayo Kapag may kahina-hinala, tawagan niyo agad kami. Bili ni Dana sa dalawa at lumapit sa anak. Alam ko nagtataka ka sa lahat pero ayaw ko ma-stress ka kaya sumama ka na muna kay Luke at na makapagpahinga yung utak mo pansamantala. Salamat po. Tawagin mo na lang ako, Mama. Kung di ka komportable sa mommy. Tumango na lamang si Diana at marahang sumabay sa paglalakad ni Luke palabas ng mansyon. Gustong-gusto na ni Diana makausap ang kaibigan na si Drake. Kaya kinausap niya si Luke para puntahan ito. Malapit lang naman dito ang dorm ni Drake. Gusto ko lang silang balitaan dahil alam ko nag-aalala na sila. At parang nagpapaliwanag ka na sa akin. Natatawang tanong ni Luke habang nagmamaneho. Baka kasi sabihin mo ang dami kong gustong puntahan at inuuna ko pa sila. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Naintindihan ko naman na kailangan mo din silang balitaan dahil sila ang kasama mo habang lumalaki ka. Sandaling pinaglaruan ni Diana ang kanyang kamay. May gusto siyang itanong pero hindi niya alam kung tama bang itanong kay Luke iyon. Luke, talaga bang totoo na nakatakda tayong ikasal? Marahan at puno ng pag-iingat na tanong ni Diana. Yes, like what I said. Bata pa tayo nung pagdesisyonan nila yon. Kung ganon, bakit hindi ka pa kasal ngayon? 1 dekada na mahigit nung nawala ako. Hindi ba dapat may girlfriend ka na o asawa? Nung nawala ka, mas nag-focus ako sa pag-aaral. Nangako rin ako sa'yo no na ikaw lang ang pakakasalan ko. And I'm not that old to forget what I promised. Sensya ka na talaga ha, wala lang talaga ako maalala. It's okay, di naman kita minamadali. Pero kapag may sisisihin ka, sisihin mo yung kalaro kong itinulak ako. Nakangiting sabi ni Diana. May pagtaas pa ng kilay kaya natawa si Luke. Nang makarating sila sa dorm, 3 beses kumatok si Diana bago tuluyang magbukas ang pinto. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Drake na makita ang kaibigan. Diana, saan ka ba nang galing at ngayon ka lang bumalik? Mahabang kwento, Drake, pero kasama ko si Luke. Ba't kasama mo yan? Her parents. And my parents are friends, that's why. Maagap na hinawakan ni Diana ang kamay ni Drake at nakangiti itong nagsalita. Nahanap ko na totoo kong magulang, Drake. Ano? Kailan pa? 1 linggo na mahigit. Yun ang rason kung ba't ako nawala. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Drake kay Luke at Diana. Kahit siya, gulat na gulat sa ibinalita ng kaibigan. Alam na ba ito nila tito sa bayan? Hindi pa. Bala kong puntahan sila pero hindi ko pa alam kung kailan. Huwag kang mag-alala, pupuntahan ko naman sila. Inuna lang kita dahil alam ko nag-aalala ka sa akin. Hindi ko nga sinabi kila tita na nawawala ka Dahil baka mamaya sumulpot ka dito. Doon ka na ba nakatira? Nakangiti siyang tumango. Pansin ni Drake na kakaiba ang saya sa mata ni Diana.
At alam niya kung saan nagmumula ang kakaibang saya sa mga mata nito. Muli niyang niyakap ang kaibigan at marahan na nagsalita. Masaya ako para sa'yo. Salamat, Drake. Pero wala pa ring magbabago, ah. Kaibigan mo pa rin ako. At nag-fist bump silang dalawa bago tuluyang nagpaalam ang dalawa kay Drake. Unti-unti, isinasama sa kumpanya si Diana. Sa mismong kumpanya nila. Minsan sa mga properties nila para makilala at matutunan kung paano patakbuhin ang negosyo. Binisita na rin ni Diana ang taong nagpalaki sa kanya. Walang bahid ng galit, pero puno ng pasasalamat. At sa totoo lang, masaya siya sa nangyayari. Dahil binigyan nila ng masayang buhay si Diana habang lumalaki, kahit di naman sila ganon kayaman. At pinagbigyan din ng kanyang totoong magulang ng panibagong pagkakataon ang kanyang nanay at tatay para magbago. Binigyan ng mga ito ng trabaho ang kinilala niyang magulang. Ito na siguro para sa kanyang pinakamagandang regalo at biyaya. Tita, are you serious? Siya ang ilalagay mo as CEO over me? Mataas na tonong tanong ni Shara isang umaga habang nag-aayos ng papel ang mag-ina. Oo, wala naman ako nakikita masama doon. You know na si Diana ang papalit doon ever since. How about me? Ano magagawa ng anak niyong yan sa company hindi nga nakapagtapos ng college? Sigaw ni Shara habang nakaturo kay Diana. Hindi napigilan ni Diana na sampalin ng pinsan. Wala kang karapatang husgahan ang kakayahan ko. Hindi ako nakapagtapos ng college. Hindi ako nakatuntong ng first year college pero hindi lang diploma ang kailangan sa trabaho at sa lahat ng bagay. Diskarte rin, Shara. Tita, don't do this to me. You know I work hard for that position. Pagmamakaawa ni Shara. Pero final na ang desisyon ni Dana. Ang ibigay kay Diana ang lahat ng ari-arian at yaman. Kaya galit na galit si Shara nang umalis sa bahay nila Diana. Maingay naman bumuntong hininga si Dana tumingin sa anak. Ma, pwede naman sigurong hatiin yung ari-arian at yaman, di ba? May sarili na silang negosyo at pera. At ang binigay namin sa iyo, mula sa amin ng papa mo at nangako kaming ikaw lang ang pwedeng magmana noon. Dahil meron na rin namang mamanahin si Shara sa magulang niya. Ba't gustong gusto niya po yung kumpanya natin? Mas kilala ang kumpanya natin. At marami tayong negosyo. Minsan, nalulong sa sugal ang daddy ni Shara, kaya nabawasan ang kanilang ari-arian. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas, unti-unting natututo si Diana sa trabaho. Tuwing gabi naman sinusundo siya ni Luke para makapamasyal, kahit konting oras. Malayang nakakapagkwento si Diana kay Luke ng mga bagay-bagay, habang ang lalaki naman nakikinig sa bawat detalye ng sinasabi ng babae. Alam mo nun, hinihiling ko na sana mayaman kami. Ganon. Bakit? I heard hindi ka nakapag-college. Ayaw mo ba ituloy ngayon? Umiling naman si Diana. Hindi na, pero nun gustong gusto ko. Ngayon natuto na ako na mas mahalaga ang diskarte. Hindi ba parehong mahalaga? Para sa akin diskarte eh. Tingnan mo si Shara, degree holder pero yung ugali naman niya, ang pangit. Tsaka kulang siya sa diskarte. Natawa na lang si Luke sa sinabi ni Diana. Balita ko may balak yung papa ni Shara na ipagkasundo siya sa'yo. Ha? Walang sinasabi sa akin. Pero paano kung matuloy papayag ka? Hindi agad naintindihan ni Luke ang gustong iparating ni Diana. Pero sa sinasabi nito at sa tono nito para bang ayaw niyang pumayag si Luke. No. Sa ila ako mapayag na magpakasal. Paano kung di ako pumayag? Edi I won't force you. I guess magiging single na lang ako forever. Hindi makapaniwala si Diana sa sinabi ni Luke. Sayang naman ang lahi nito kung sakali. Alam ko na, ganito na lang. Ano? Mag-date tayo at kilalanin natin ang isa't isa pero may deadline. 4 na buwan natin gagawin yan. Kapag wala ka pang nararamdaman sa akin, edi let's be friends na lang. Hindi napigilan ni Diana na ituro ang mukha ng lalaki. Galing talaga makipag-negotiate ng attorney Luke na yan? So, deal? Bahagyang tumango si Diana saka iniabot ang kamay. Deal.
Matapos ang akala mo'y larong kasunduan ng dalawa, isinama ni Diana si Luke sa bayan kung saan siya lumaki. Hindi nga nagkamali ang dalaga dahil kitang-kita sa mukha ng lalaki ang gulat nang makababa sila ng sasakyan. Dito ka lumaki? Oo, at just sa palengke dyan ako nagtatrabaho noon. Habang nag-uusap ang dalawa at naglalakad, may tumawag kay Diana. Diana, ikaw nga! Tuwang-tuwa na sabi ng babae. Nakita ni Diana ang isa sa mga suki niya sa palengke kaya binati niya ito. Hello, kumusta na po? Ikaw ang kumusta, Diana? Ibang-iba na ang bihis mo ah. Marami ho nangyari eh. Pero balita namin na hanap mo na raw ang tunay mong magulang? Opo, sa kanila na ako nakatira ngayon. Natigilan ng babaeng kausap niya. Tila may gustong sabihin. Wala na dito yung nanay mo. Hindi namin alam kung saan sila nagpunta. Napatawa naman si Diana dahil may sarili ng tirahan ng magulang niya na kanyang kinalakihan at may trabaho na rin. May magandang buhay na sila at may trabaho na rin. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay ang pagpasok nila Diana at Luke sa loob ng palengke. Halos lahat ng nandun gulat na gulat. Para ka pala mayor dito. Di naman, sanay lang sila makipag-usap sa akin at kilala ko halos lahat dito. Makalipas ang ilang linggo, balik trabaho na si Diana. Kaliwat kanan ang pagbati sa kanya ng mga empleyado. Pero sa gitna ng masaya at tahimik na pagtatrabaho, ay ang pagbukas ng pinto. Nung una, hindi niya naman tiningnan kung sino yon. Pero nang marinig niya ang boses ni Shara, mabilis niya itong tiningnan. So ito pala ang buhay mo ngayon? Mataray na tanong ni Shara, habang pinagmamasdan siya. Anong ginagawa mo dito? Ayoko ng gulo. Malumanay na sagot ni Diana. Paano makabilis nakuha ang lahat? Habang ako halos ilang taon na dito, wala pa rin nangyayari. Kung tungkol ito sa mga properties, pwede tayo mag-usap ng mas maayos. Maayos? Tanong ni Shara at Peking tumawa. Nung nawala ka, ako ang lahat ng gumawa ng mga trabaho dito at kumikilos dito. Tas ngayon, babalik ka at uupo na lang dyan sa upuan ng CEO na para sa akin dapat? You know what? Una sa lahat, Shara, wala akong kinukuha sa'yo. Pangalawa, kinamama ang lahat ng to. At sinabi sa akin na may mamanahin ka rin naman sa pamilya mo ah. So anong pinuputok ng butsi mo? Dugo, pawis at oras ang nilaan ko dito. Tas wala akong mapapala. Hindi na nakapagpigil si Diana. Mula sa kanyang kinauupuan, tumayo siya at mariing tinignan si Shara. Hindi hiningi ni na mama ang oras mo. Ikaw ang may gustong magtrabaho sa kumpanya namin. Kaya hindi ko maintindihan kung ba't parang sinusumbat mo sa kanila lahat na nagawa mo. Namula sa inis si Shara at napapikit sa sobrang pagkadismaya. Di pa tayo tapos. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang lumabas si Shara sa opisina niya. Pinikit niya sandali ang mga mata para makabawi ng hininga. Bago sumilip sa pinto ng kanyang opisina. Tinitingnan niya kung may nakasilip ang empleyado. Ilang saglit pa may kumatok sa pinto ng opisina. Yes po, ano pong kailangan? I'm your new secretary, ma'am. Remind ko lang po na may meeting po kayo kasama si Attorney Luke. New secretary? Nasa si Maris? Nag-leave po si Maris ng isang buwan. Okay, pakisabi na lang kay Luke na papunta na ako. Isang beses pa siyang huminga ng malalim. Hindi niya alam pero excited na siya makita ulit ang lalaki. Hindi niya maitago ang ngiti sa labi habang nag-aayos. Natututo na siyang mag-makeup, magsuot ng formal na damit at iba pa. Gusto ko na kaya siya. Pero wala pang isang buwan simula nung mangyari yung kasunduan. Ani niya sa sarili. Pagdating niya sa conference hall, isang upuan na lang ang bakante at sa tabi pa ni Luke. Agad na nag-init ang pisngi ni Diana nang mapagtanto niyang yun na lang ang upuan at wala na siyang choice kundi umupo doon. Did you get the flower I gave you? Huh? Bulaklak? Walang dumarating sa office. I-deliver pa lang. Nang magsimula ang meeting, naroon din si Shara at halatang hindi mapakali habang palipat-lipat ang tingin kina Luke at Diana. Habang tumatagal ang meeting, marahang inabot ni Luke ang kamay ni Diana sa ilalim ng mesa. Chancing ka. Nakangiting sabi ng dalaga. Ngumiti na lang si Luke sa kanya at humarap sa unahan. Simula nang makilala ulit ni Luke ang dalaga,
hindi na nawala ang ngiti sa kanyang labi. Kung noon sakto lang ang energy na meron siya para magtrabaho, ngayon naman halos doble pa. Nakapagdesisyon na rin si Luke na imbitahan ng babae sa kanilang bahay para muling makasama ng kanyang magulang. Hindi ba masakit ulo mo? Hindi naman. Lumilinaw na yung memory sa akin nun, na malabo. Are you sure you don't want to be checked? Huwag ka na nga mag-English palagi, feeling ko dudugo yung utak ko sa'yo eh. Sorry, nasanay lang. Ganyan siguro sa court, no? Puro English kapag nakikipagsagutan. Hindi naman. Siyempre nagtatagalog din kami. Pero for me, mas madali kasi ang English. Parehong natawa ang dalawa at magkahawa kamay pa rin habang papasok sa bahay nila Luke. Nandito na pala kayo. Dinig ni Diana na saad ng mama ni Luke. Makasama ko na ngayon si Diana. Hay naku, finally. Ngayon na ulit kita nakita, iha. Sabi ni Jenna at niyakap ang dalaga. Hindi rin po siya pinapayagan nila Tita Dana noon na lumabas. Kaya ngayon ko lang siya nadala dito. Abala si Jenna sa pagmamasid kay Diana. Kahit siya naninibago sa dalaga. Nang matapos ang paghahanda ng pagkain, sabay-sabay na silang nagpunta sa pagkainan. Tamang-tama. At niluto ko yung paborito mo, Diana. Ano po ang paborito? Ang sisig. Hindi alam ni Diana kung paano sasabihin sa ina ni Luke na iba na ang favorite niya. Ma, hindi niya pa naalala lahat. Mabilis namang nag-guilty ang kanyang ina at humingi ng pasensya sa dalaga. Sa halip na itanong pa ni Jenna ang dahilan, minabuti na lang nito na ibahin ang topic ng kanilang usapan. Masaya naman ang kanilang kwentuhan hanggang sa napunta sa pag-aasawa ang topic. What's the real score between you two? Nililigawan ko pa rin siya, ma. Nanliligaw pala siya? Akala ko ba yun deal yung susundin namin? Ani Diana sa isip. Matapos ang kanilang hapunan, hindi agad umuwi si Diana. Nanatili pa siya na ilang oras kina Luke. Balak niya ring aminin ang tungkol sa nararamdaman niya. Mula sa balkonahe ng bahay nila Luke, tanging sila lang dalawang nandun. Hindi ka naman siguro uncomfy kay mama? Marahang tanong ni Luke. Di naman, actually masaya nga ako na nakasama ko ulit mama mo. Oh, at parang natahimik ka agad, kanina lang daldal mo. Ninisip ka ba? Iba kasi yung pakiramdam ko simula pa na nakaraang linggo. Wala akong sakit. Alam mo ba nitong mga nakaraang araw? Di ko mapigilan yung sarili ko. I must admit, unti-unti kita nagugustuhan. Napapikit naman si Diana nang aminin niya yun. Di naman kaagad nakapagsalita si Luke. Tila hindi naintindihan ang sinabi ni Diana. Pero bakit parang malungkot ka? Hindi ba mali itong nararamdaman ko? May gusto kasi sa'yo ang pinsan ko, si Shara. Kapag nalaman niya to, alam ko masasaktan siya. Si Shara? Wala naman akong gusto sa babaeng yan. Saad naman ni Luke sa isip. Bakit naman magiging mali? Isang beses na huminga ng malalim si Diana at tumingin mismo sa mga mata ni Luke. Dahil may masasaktan tayo. Hindi ko naman siya gusto. Ikaw ang gusto ko. At di mo naman pwede isuko na lahat para lang sa pinsan mo. Alam ko ang lahat ng mga bagay na gusto mo ibigay kay Shara. Nagkwento sa akin si Tita Dana, pero paano ka? Palilimutan mo yung sarili mo para lang sumaya ibang tao? Sa totoo lang, hindi ko alam. Mahina niyang sagot. Halos hindi na marinig dahil sa bigat ng emosyon. Tignan mo ako, Diana. Kahit ayaw ni Diana, tumingin pa rin siya sa lalaki. Kung lagi mong inuuna ang iba, sino mag-aalaga sa'yo? Sino magbibigay ng kaligayahan na deserve mo? Ayoko makita ka nagsasakripisyo ng damdamin mo para lang sa kanila. Naintindihan mo ba yun? Parang batang pinapagalitan si Diana, na ngayon ay panay-tango naman. Ayoko masaktan si Shara kapag naiisip ko pa lang na mawawala ka sa akin. Parang ayoko naman mangyari yun. Hindi mangyayari yun. Tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa'yo na ikaw lang pakakasalan ko. Mariing niyakap ni Luke si Diana. Hindi akalain ni Luke na sa kabila ng nararamdaman ni Diana para sa kanya, kaya pa nitong isipin ng ibang tao. Tahan na.
Nakakainis, sabi ko hindi ako iiyak eh. Natatawang sabi ni Diana habang nagpupunas ng luha. Iyakin ka pa rin hanggang ngayon. Simula na umamin si Diana sa kanyang nararamdaman, mas dumoble ang pagiging clingy ni Luke. Natatawa na nga lang ang babae dahil hindi siya sanay na makitang ganon ang lalaki. Day off ni Diana ngayon sa trabaho, kaya naman nakikipag-bonding siya sa kanyang ina sa kusina. Ma, nasan po si Papa? Tanong niya sa ina. Umalis siya, hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Hindi po. Hayaan mo at uuwi na rin yun, bago magtanghali. Isang beses pinagmasa ni Diana ang mga sangkap na nakalagay sa mesa sa kanilang kusina. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata nang mapansin na hindi na sariwa ang mga gulay na nandun. Marahan siya lumapit sa mga gulay at hinawakan yun. Ma, hindi na po ito sariwa. Ito po ba ilalagyan natin sa lulutuin? Ang mga kasambahay ang bumili niyan. At teka, paano mo naman nalaman na hindi na sariwa? Mama, dati po ako nagtitinda ng gulay sa palengke. Naikwento ko na po yun sa inyo, pero baka nakalimutan niyo lang po. Pasensya ka na anak ha, tumatanda na ang mama mo. Pareho silang natawa pero biglang nagtanong si Dana tungkol kay Diana at Luke. Matanong ko lang, kayo na ba ni Luke? Po? Napapansin ko ang effort na ginagawa niyong dalawa. Kaya kayo na ba? May kasalan na bang matutuloy? Umamin po ako sa kanya na gusto ko siya. And then? Hindi po ako sigurado kung kami na. What? Okay, alam kong nahihiya ka kay Luke. Kaya ako na lang ang aalam at para malaman mong kayo na, ipaghahanda kita ng carbonara kapag oo ang sinagot niya. Tila nakaramdam naman ng excitement at kaba si Diana nang marinig yun sa ina. At may parte sa kanya na parang kinikilig pa. Habang nakikipag-bonding ang babae sa kanyang ina, si Luke naman halos hindi mawala ang ngiti sa labi habang nagtatrabaho. Grabe naman at inspired magtrabaho ang attorney na yan. Baliw ka. Pero totoo, bakit kakaiba ang ngiti mo ngayon? Love life na ba yan? Yes. Yun kwento mo naman sa akin. Pero hulaan ko muna si Diana yan Isang beses na tumango si Luke kaya naman napasuntok sa hangin ang kanyang kaibigan. Natatawa naman siyang tinignan ni Luke na akala mo nanalo sa loto. Pero ang kanilang pag-uusap, naputol nang biglang dumating si Shara at biglang lumuhod sa harap ni Luke. Ang magkaibigan naman parehong nagulat sa ginawa ni Shara. Anong ginagawa mo, Shara? Tumayo ka nga dyan. No, hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinipili. Please choose me. What? I don't get it. Alam ko umamin na sa'yo si Diana pero hindi ba? Hindi ba ako naman yung mahal mo? Ako na lang, Luke. Luke, please. Nagkatinginan na magkaibigan dahil doon. Hindi alam kung paano kakausapin si Shara na ngayon ay umiiyak. Maingi na huminga ng malalim si Luke bago hinawakan ang magkabilang braso ng babae at pinatayo ito. I'm so sorry. Pero mahal ko si Diana. Hindi ko hahayaan na isakripisyo ni Diana pagmamahal niya sa akin para piliin kita. You are loved, Shara. Hindi ko man maibigay pagmamahal na gusto mo. Alam ko marami pa dyan. Piliin mo yung taong pipiliin ka. For someone, you know, who would not break your heart. Ilang beses pang ipinaliwanag ni Luke ang lahat kay Shara hanggang sa unti-unti itong kumalma. I'm sorry for being desperate and bitter. Akala ko kasi pwede pa pero huli na yata ako. No, it's just we're not on the same page. Samantala si Diana naman nag-aalala. Kanina pa siya hindi mapakali matapos marinig mula kay Jenna na hindi maganda ang pakiramdam ni Luke. Kaya kahit medyo gabi na, nagpa siyang dumaan sa bahay nito. Bitbit niya ang ilang lutong pagkain at gamot na baka kailanganin nito. Nasaan po siya? Tanong niya sa kasambahay. Nasa kwarto po. Thank you. Mabilis na pumunta ang babae sa kwarto ni Luke. Isang beses siyang kumatok bago muling binuksan ang pintuan. Madilim na silid ang bumungad sa kanya pero may sapat na liwanag para makita si Luke na nakahiga. Tinawag niya ang lalaki. Ang sabi ni tita, masama raw pakiramdam mo. Nagdala ako ng pagkain at gamot. Oh, why are you here? I'm okay, kailangan ko lang magpahinga. May dala akong pagkain, kainin mo to. What's that? Halamang gamot, nilagang luya, maganda to sa katawan. At kaya ng sinabi mo, pagod ka. Inumin mo to at gagaan yung pakiramdam mo. Napatitig sa kanya si Luke
Nakangiti at gumagawa ng senaryo sa isip kung saan masaya niyang kasama si Diana. Marahan niyang inabot ang salabat mula sa babae. Ininom niya yun agad. Salamat, Diana. Di ko akalain ganito ka mag-alaga. Siguro practice na to kapag kinasal na tayo, someday. Kapag ready na ako. Magpapakasal ka sa akin? Oo naman. Ayaw mo ba? At saka nung nagbumuni-muni ako, na-realize ko na minsan talaga kailangan nating sundin yung nararamdaman natin. Napangiti ng ubod ng tamis si Luke. I can't wait to marry you, Diana. Hindi napigilan ni Luke na yakapin si Diana. Handang maghintay hanggang maging malinaw ang lahat. Hindi niya inakalang muling magkakasama sila ng babaeng matagal niya ng mahal. Si Diana sa kabila ng magulong nakaraan, nakatagpo ng liwanag at pag-asa. Sa pagbabalik niya bilang Diana Parker, dala niya ang lakas ng pusong minsang itinuring na reyna ng gulayan, pusong marunong umunawa, magpatawad at magmahal muli. Sa huli, natutunan niya na ang pagiging totoo sa sarili, ang susi sa tunay na kalayaan at pag-ibig. Di